sabi sa akin ni nanay mo, ikaw daw yung tumutulong sa kanya sa paghahanap buhay. Opo. Good morning po, ate. Dito na naman po ako. At ako po yung makikipagkwento. Pwede po bang pumasok? Opo. Ang bait naman ito. O, bless ka muna. Bless. Yun. Ako, ano ba nangyari sa inyo? Nawala na po kayo sa lugar na to. Nawala na sila dito sa lugar na to. Napunta na rito sa area na to. Ito. Tayo. Pasok po kami, ha. Nako. Kumusta na po kayo? Gusto na po yung kalagayan ninyo. Ito, kahit po paano naman po, medyo naging okay. Ilagay mo lang kay Hero dito sa, sa leeg. Para, naririnig yung kwentuhan natin. Ayan. Yun. Okay. Ano po, kumusta na po? Mukhang nalipat na po kayo rito. Opo, ano po kasi dun, pinasok kami ng tubig nung nag-uulan po. Pinasok kayo ng tubig. Ito, madali ang pong gawa to, kaya yan. Pag umulan pa rin, tuluan pa rin. Mabuti mayroon pong, tumulong po sa inyo sa paggagawa. Yung asawa po nung kapatid ko. Ayun. Saka yung mga, niya, katrabaho. Ayun, mabuti na lang kamo. Kasi kami, malayo ho kami. Hindi nga, naisip ko nga ho yung sitwasyon nyo rito kasi alam kong magbabaha kayo dito. Grabe po, nung Kaya lang, doon nag-uulan. din sa area namin, medyo, medyo may baha rin. Tapos nasa trabaho mo. Kaya, hindi ko kayo napasyalan dito. Ngayon lang ako nakapasyal. Ay, yung mga anakis mo, okay naman. Ito po, tawa ng Diyos, 7 taon ngayon, nilalagnat. Nilalagnat pa rin. Ayun. Dapat po, meron po siya pinapainom niyo po ng gamot. Meron naman po. Sa center po, dali niyo. May mga libre po tayong doon. Meron po siya. Ayun. Paracetamol galing sa center. Oo. 4 na anak mo, kasama mo ngayon dyan. Opo. Andun yung isa nanonood. Ayun. Nakikipanood. Nakikipanood yung isa. Ayan, ngayon lang maabutan yung isa. Oo. Panganay. Maganda, makakakwentuhan din natin yung isang anak mo. Mamaya. Saklap po pala nangyari dito sa inyo. Pero mabuti ka mo, hindi kayo natangay ng baha, ng tubig. Hindi naman po. Maano lang po talaga kaya kami inilipat dito kasi mahirap na ma-dengue. Buti pinayagan kayo ng may-ari dito. O wala, basta nililipat nyo lang dito. Opo. Yun. Andun pa rin yung pagka pinalayas. Yun, wala ka. Ay, naku po, awawa naman po talaga kayo. No choice. Pag sinabing tanggalin, tatanggalin. Ayun. Wala. Yan talaga. Pag wala sariling lupa. Oo, ganun po talaga. Pagka sana dumating yung pagkakataon na sana po meron po tayo mga kahiro. Sana po matulungan po natin sila sa ganitong kalagayan. At kaawa naman po itong pamilya na ito mga kahiro. At hindi ko po kakayain ang kahiro natin to sa ngayon. At kaya po kailangan ko po mga tulong nyo mga kahiro na sana po ay mapansin nyo po ang video po natin. At ang ating mga kababayan ganitong kalagayan ay matulungan po natin kahit paano yung mga sobra po nating biyaya ay sana po may bahagi po natin sa kanila mga kahiro. Si kaawa naman po talaga itong pamilya na ito, si ate. Nagkaroon to ng 3 asawa, iniwanan din ang mga anak. Ngayon, nag-iisa na siya, tinataguyod niya po yung mga anak niya na ganyan ang kalagayan. Ayan po, ang kanilang... Jelo, inaan mo, Jelo. May baby pala sila dito. Ika, may bibigay ako kay baby. Bibigyan natin sila kay Bibigyan natin sila ng Ito kay baby, kasi laging mabait to Ayan o. Kakain na yan, kakain na siya ng ganyan. Ayun, dapat pala binuksan na natin. Ikaw din, ito rin, bibigyan din natin ito. Sino pa? Ilang pa yun nandyan? Dalawa. Ay, 2 pa. Ito po, para sa inyo po ito. Sige.
Bakit lumaki yata yung anak mo na yun? Ay, yung isa, pamangkin ko po. Pamangkin na po yan. Hmm. Ayun. Andun po, Binigyan po natin ng nakikinot po sa nangangagat kabila po yung yung mga isa. baby nila. Kawa naman po itong mag-iino na to dito. At medyo masaklap ang kanilang kalagayan. Sana may mga kahiro tayo na tumulong para kahit pa paano. Sa ngayon kasi ang kahiro natin, hindi natin kaya pa sa ngayon magbigay ng malaking tulong. Kung ano lang yung kaya ni kahiro, ayibot ko sa inyo. Pero talaga ako, ang willing talaga ako tumulong sa mga katulad na ninyo, natin mga kabahay na talagang nangangailangan talaga ng tulong. So, sana may mga kahiro tayo makapansin itong video natin para makita ang sitwasyon ninyo, matulungan kayo. Tingnan nyo po mga kahiro yung kalagayan nila rito. Pakita natin yung sitwasyon. Dito sila nang galing. Yan sila nang galing. Ito kahiro, dito po sila nang galing. Sila ate. Ito po. Yan. Dito po sila Salamat nang po. galing. Ito po yung sitwasyon nila, dito po sila nang galing. Ngayon po, tumaas po yung tubig, nagbaha. Dito po sila nilipat ngayon. Ito, dito po sila ngayon. Dito po kalagayan nila ngayon. Kaya po mga kahiro, yung mga nakikinig po dyan, mga nanonood, sana po matulungan po natin sila. At sa ngayon po, ang kahiro po natin ay talagang hindi po kakayanin na bigyan ng malaking tulong ng ganitong sitwasyon. Ano po? Kaya mga kahiro, sana po matulungan po natin sila. Dito nga po pala yung anak ko na matagal ko na pong kinikwento sa inyo. Nandiyan ba si, Na- si Boy? Ano ba pangalan nito? Waki. Si Waki. Waki, napakaganda ng pangalan mo, Waki. Waki, baka pwede namang si Waki, baka pwede natin makakwentuhan dito. Waki, baka pwede kang lumabas dito. At matagal na kitang gusto makakakwentuhan kasi pag pupunta kami rito, hinanay mo ay, nakakakwentuhan ko yan. Ngayon, lagi ka namang wala. Ngayon, kamusta ka na, Waki? Okay lang po. Okay ka lang? Nag-aaral pa. Nag-aaral ka pa ba? Opo. Anong grade mo na? Grade 5 po sa Grade 5 ka. Pasukan. Ilang taon ka na ngayon? 11 po. 11. Ay, sabi sa akin ni nanay mo, ikaw daw yung tumutulong sa kanya, sa paghahanap mo eh. Opo. Pagka galing ko po ng school, nagpapalit po. Nag-umpisa na po ako maglakad papuntang mall. Naglalakad ka na, papunta rin sa mall. Opo. Tapos, Nagpa-parking na po ako. Nagpa-parking ka. yung mga motor, mga kotse, ano ba ang inaano mo? Mga motor po at saka kotse. Motor tsaka kotse. Opo. Naabutan ka naman nila. Minsan po pa 5-10 May mga 5. Tapos, nakakapagkano ko naman sa mag-aapon? Ano po, 100. Minsan po 50. 50, 100. Eh, anong oras ka naman umuwi? Ano po, mga alas 2 po. Alas 2 ng Gabi. gabi, madaling araw na. Tapos, kikita ka ng 100. Nakaawa ka naman. Pero mo, aalis ka ng pagkagaling sa eskwela, pupunta ka sa mall, magpapaparking ka na, tapos, kikita ka lang ng 50 o 100. Alas 2 na ng hapon ka nakakauwi, kahagilap ng pangkain niya. Nakaawa ka naman. Binibigay mo kay nanay mo yun, pera, para magamit ng mga kapatid mo. Ayun. Ay, mabuti naman ka mo. Buti nga, malaking bagay din yun. Kaya lang, kaawa naman talaga si Boy. Ano naman? Sa pag-uwi niya naman po, hindi naman po Ano yung pag-uwi niya? Pag-uwi po, minsan po, pagka yun nagkapera na siya ng 100, gagawin niya, uwi na siya noon. Po, mga alas 10, alas 11, ganyan. Minsan naman po kasi kaya siya minsan inaabot ng alas 2, nakakatulog po siya. Nakakatulog. Kumbaga sa sobrang pagod ng bata, nakatutulog na sa kalsada. Pag nagising, mga alas 2, saka siya nakakauwi. Tapos pagtungtong naman ng mga bandang alas 5, gigisingin ko na siya. Kaso kasi nga po may pasok. Pero ngayon pong bakasyon, yan, pinagpapahinga ko po siya. Kaso pagka yung totoo
pagdating naman ng mga bandang alas 2 pa rin, lumalabas siya. Hapon. Kasi didiskarte siya para kinamagaan, may almusal. Ganun. Tapos pagka yung mga bandang alas 11, nandiyan na po siya. Pagka may dala na siyang pandesal para pang umaga, kaya ulam. Tapos may pera siya para kinamagaan. Kung ano man po yung wala sa amin, pero magpapamili ko po. Ayun. Okay po yun. Hindi naman po siya yung kagaya ng bata na pag kumita, kung saan matakbo, hindi naman. Saka huwag siyang baka drugs, droga. Dapat iwasan niya yung baka mabarkada ka sa mga masamang influensya. Iwasan mo yan kasi siyempre lagi ka sa kalsada, di ba? Iiwasan mo yun para dumating yung panahon, kung mapagtagumpay man yan ni nanay mo sa kabila ng kahirapan na makatapos ka ang pag-aaral, matulungan mo talaga si nanay mo. Tsaka huwag ka munang baka konting panahon na lang, pwede ka na mag-asawa, huwag ka muna mag-asawa, tulungan mo muna si nanay kasi magiging mas sarap yung kalagayan ninyo. No? Kaya tapos lagi kayong magpe-prayer. Hindi nyo kakalimutan kasi yung ating Panginoon, lagi nakatingin sa atin yan. Sa kabila ng kahirapan natin, nandyan lang si Lord, nakatingin sa atin yan. Hindi lang natin siya nakikita. Kailangan talagang tumawag tayo sa Kanya para dinggin niya yung panalangin natin, kung ano man yung mga problema natin, ay madinig ni Lord at may mga dumating na mga tao na makatutulong sa inyo. May mga gawing instrumento si Lord ng mga tao na para matulungan kayo sa sitwasyon ninyo, kalagayan nyo, matulungan kayo sa mga financial problem nyo, sa pag-aaral nyo, at saka yung mga kapatid mo, at si nanay mo. Yun, hindi ako kalimutan mag-prayer. Lagi kayo mag-prayer every morning, tapos gabi. Kahit anong prayer lang, yung kahilingan nyo kay Lord, tawag kayo sa Kanya para lagi niya kayong magabayan sa ganitong sitwasyon ng kalagayan. Nga pala, may bibigay ako sa inyo dyan. Konti lang to. Yung kaya lang ni Kahiro, mabigyan ko mo lang kayo ng pang-saing lang pa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pang-saing. Ito nga pala, Kahiro, ito lang yung nakayanan natin ngayon. Bigas, sukal, takimi, sabon, Colgate, toothpaste. Pasensya na muna. At yan lang yung kaya ng Kahiro natin sa ngayon. At wala rin tayong maayano pa ngayon. At bago lang kasi tayo nagpa-vlog eh. Ito, pambili man lang ng ulam. Pasensya na muna. Oo, para may parang kayong pang-ulam man lang. May bigas na, may pang-ulam, may sabon, toothpaste, palagi sa kilikili, kung ano lang yan, konti. Pero pagpasensyaan nyo na, ilang Kahiro sa ngayon. Laking tulong nga. Oo, at sa ibang pagkakataon uli, at sana may makakita ng video na to, sana po matulungan po natin sila mga Kahiro. At ang Kahiro po natin ngayon ay hindi po natin kaya at bago lang po tayo nagbablog. Marami pong salamat sa inyo mga Kahiro. Sana mapansin niyo po yung video natin na to. At paano po, sa susunod po, sa ibang pagkakataon, magkita tayo uli. At sana may mas maibigay ako sa inyo na mas malaking halaga at mas malaking bagay may tulong ko sa inyo. Sige, maraming salamat sa inyo. Ayan natin si Mike. Okay, salamat. Thank you. Sa susunod uli.